sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. 5 guro sa Cavite sinampahan ng administrative case. Mga guro suspendido ng 70 araw. Hataw Balita. NTC lalong nag-isa sa Senado dahil sa hindi kabisadong hotline number. Hataw Balita. Hiling ni dating PSDBM Officer in Charge Christopher Lau na bawiin ang lookout bulletin laban sa kanya, di pinagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee. Hataw Balita. Good news naman po tayo, 1,000 pesos incentives matatanggap ng mga guro sa National Teachers Month. Hataw Balita. Tourist rest areas, prioridad na maitayo ng DOT ngayong balik sigla ng muli ang mga pasyalan sa bansa. Hataw Balita. At halina't pasyalan ang sikat na Cold Springs sa Barobo, Surigao del Sur. Mamaya po yan sa ating patikim. Hataw Balita. Una sa mga humahataw na balita, nasampahan na ng kasong administratibo ang 5 sa 7 guro na inaaksuhan ng sexual harassment sa Bacoor, Cavite. Binigyan ng mga ito ng 5 araw upang magpaliwanag at sagutin ang mga akusasyon sa kanila. Kabilang sa administrative case na isinampa ng DepEd ang grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service at paglabag sa Child Protection Policy. Ayon kay DepEd spokesperson Attorney Michael Powa, inisyuhan na ang 5 guro ng show cause memo at pinatawan na ng 70 araw na preventive suspension. Narito po ang naging pahayag ni DepEd spokesperson Attorney Michael Powa ng DepEd. Binigyan po natin itong sa Cavite, particularly yung mga teachers ng 5 days within which to reply. Dito po kasi sa ating administrative process sa civil service, binibigyan po natin ng pagkakataon yung mga nasasakdal to choose between a proceeding na by position paper only or by trial. Hataw Balita. Patuloy na hinihikayat ng Department of Education ang mga estudyanteng biktima ng 2 pang guro na kasama sa inaakusahan ng sexual harassment sa Bacoor National High School sa Cavite na mag-file na ng kanilang reklamo upang mapatibay ang kasong maaring isampa sa mga ito. Narito ang naging pahayag ng DepEd. Nung nakausap po natin yung SDO at yung legal department, kulang pa po kasi yung ebidensya to identify yung 2 pa out of the 7, no? So kaya 5 lang po ang naisyuhan ng formal charge na lumabas para po makapagbigay ng kanilang affidavit, statement or ebidensya at para po mabigyan din natin ng formal charge. Hindi lang itong 7, pati na rin yung iba na sinasabing nag-commit ng sexual harassment po. Kaugnay nito, naglaan na ang DepEd ng direct line sa Office of the Secretary kung saan maaaring magsumite ng kanilang reklamo ang mga biktima na natatakot na lumabas o personal na magpakilala. Maaaring mag-email sa depedabusereport@gmail.com o di kaya ay tumawag sa mga numerong 8633-1942, 8635-9817 o sa 0995-921-8461. Hataw Balita. Sa ginawang pagdinig ng Senate Committee on Public Services kahapon, nagbigay ng update ang ilang ahensya ng gobyerno at kinatawan ng telcos kaugnay ng ginagawang hakbang para sa targeted text scams. Ayon sa National Telecommunications Commission o NTC, mayroong ginagamit na blocking mechanism ang telecommunication companies o telcos para labanan ng text spam at scam messages. Palalaksin din anya ng ahensya ang kanilang public dissemination at campaign at text blasts upang magbigay babala. Narito po naging pahayag ni NTC Commissioner Gamaliel Cordova. It uses algorithms and to recognize, hindi naman po kasi sila pwede mag-monitor. So it's a software-based technology na kapag nakita po nila itong mga words na ganito or sobrang daming text na pinapadala ng isang SIM card, that SIM card is blocked right away. Hataw Balita.
sa seryosong usapin hinggil sa patuloy na paglaganap ng cash scam sa bansa, porsigido ang mga senador na malaman at papanagutin ang mga nasa likod nito. Kahapon sa ginawang Senate Committee hearing na dinaluhan ng NTC, NPC at ilang telcos ukol sa naturang kontrobersyal, nagkaroon ng pagkakadismaya ang ilang senador sa NTC. Nasabon ni Senate Committee on Public Services Chairperson Grace Poe si National Telecommunication Commission, Commissioner Gamaliel Cordova, nang hindi nito agad masagot kung anong hotline ng ahensya. Narito po at panoorin po natin ang naging pagdinig sa Senado. Kung hindi nga po ninyo alam, Mr. Chairman, kung anong hotline number ninyo, kami pa kaya? I will get it po. Nasa website po kasi namin, Madam Chair. So we get complaints po from there and then we block po the numbers that are complained of. You know, I'm very disappointed. This is something, if you were really serious about this issue, this would be at the top of your head and you would really tell the public, this is the number that you call and you text. Dismayado rin ang senadora matapos sabihin ng NTC na nasa 800 numero lamang umano na inireklamo sa kanila ngayong taon ang na-block ng ahensya. Hataw Balita. Naniniwala ang National Telecommunications Commission o NTC at big time telco sa bansa na kabilang sa solusyon para labanan ng tech scams ay ang mandatory registration ng SIM cards. Suportado ng mga ahensya ng gobyerno na matanggal na ang social media sa ipaparehistro sa ilalim ng panukalang SIM card registration bill. Matatandaang noong Abril binito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naturang panukalang batas dahil sa probisyon ng mandatory social media registration. Hataw Balita. Tiniyak ng Department of Health na ligtas at mabisa ang mga COVID-19 vaccine na pinalawig ang shelf life. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, suportado ng mga pag-aaral na ang mga bakunang pinalawig ang shelf life mula sa expiry date nito ay maaari pa rin i-administer. Sa gitna naman ng mga ulat na may mga nag-aalangan na magpabakuna dahil hindi nakalagay sa label ng vials ang extended shelf life ng vaccine, sinabi ni Vergere na hindi na talaga mapapalitan ang label nito dahil tumigil na ang mga COVID-19 manufacturers sa pag-produce nito. Aniya may ibinigay sila na certification sa bawat vaccine site o vaccination sites upang maipaliwanag at maipakita sa mga tao na hindi expired ang COVID-19 vaccine na ibinibigay sa mga nagpapabakuna. Hataw Balita. 50,000 residente na nagpabakuna sa probinsya ng Iloilo ang pinagkalooban ng tigisang food pack ng lokal na pamahalaan. Bawat food pack ay naglalaman ng 2 kilo ng bigas, iodized salt, Nutriban, gatas, multivitamins at gamot. Sa ilalim ng Project Nutribac o Nutrisyon at Bakuna, pinagsabayan nutrisyon sa bakuna upang marami ang mahikayat na magpabakuna, lalo na mga mahihirap na residente. Sa ngayon, 87.43% na ng eligible population ng probinsya ang bakunado. 17.42% pa lang rito ang nakatanggap ng booster dose. Hataw Balita. Optional na ang face mask sa mga outdoors sa probinsya ng Iloilo, batay sa executive order ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Kasama rito ang sports venue na may sapat na ventilasyon at outdoor sports activities na may physical distancing o malawak na lugar. Hindi naman sakop dito ang mga indoor area, establishmento at public transportation gaya ng barko, eroplano o sasakyan liban na lamang kung kakain o iinom. Samantala, suportado rin ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas ang pag-lift ng mandatory face mask sa mga open spaces o pampublikong lugar liban na lamang sa mga may sikat o immunocompromised. Maliban sa Iloilo, una nang nagpatupad ng optional face mask sa mga open spaces sa Cebu City at Cebu Province. Hataw Balita. Sa iba pang balita, hindi pinagbigyan ng Senate Blue Ribbon Committee ang hiling ni dating PSDBM Officer in Charge Christopher Lau na atasan ang Bureau of Immigration na bawiin na ang lookout bulletin laban sa kanya.
Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino, sa 17 senador na miyembro ng komite, 10 ang bumotong ibasura ang hiling nila. Noong September 2021, nag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice kay Lao at sa 7 pang individual. Ito'y sa gitna ng nooy nagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa umano'y maanumalyang transaksyon ng pamahalaan sa Parmalee Pharmaceutical Corporation. Hataw Balita. Makakatanggap ng tig-1,000 pisong insentibo ang mga public school teacher bilang parte ng selebrasyon ng National Teachers Month. Ayon kay Department of Education spokesperson Attorney Michael Poa, ito ay bilang pagbibigay pugay sa kanilang sakripisyo. Ang National Teachers Month ay ipagdiriwang sa 5 ng Oktubre. Kasabay nito, ayon kay POA, magkakaroon ng programa ang DepEd para sa mga guro. Hataw Balita. Sa ika-5 sunod na araw, mas lalo pang humina ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan kahapon sa 57.18 pesos kada dolyar. Mula ito sa 57.135 noong Miyerkules. Ito na ang pinakamahinang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Ang mas lalong paghina ng halaga ng piso ay matapos ilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang datos ng Gross Domestic International Reserves ng bansa. Nitong Agosto ay bumaba sa $98.975 billion mula sa $99.838 billion noong Hulyo. Hataw Balita. Pinagpasalamat ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Kutz-Ople ang pagpasa ng House Committee on Appropriations sa 15.2 billion peso budget ng DMW. Ito ang kauna-unahang budget ng kagawaran mula nang matatag ito noong Pebrero ngayong taon. Ayon kay Ople, napakalaking moral booster nito sa DMW at aniya, masaya niya itong ibabalita sa mga Pilipino sa Saudi Arabia. Kasalukuyang nasa Saudi Arabia si Ople para sa isang bilateral discussion sa mga opisyal doon. Nakatakda rin siyang makipagpulong sa mga representative ng Filipino community doon at bumisita sa mga government-run shelter para tingnan ang kalagayan ng mga distressed OFW. Hataw Balita. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Davao sa isang pantalan sa Davao City noong September 1 ang isang luxury car na nagkakahalaga ng higit 15 milyong piso. Idineklara ito bilang used automobile parts na dumating sa bansa noong August 31 mula sa Japan. Nang binuksan ang container kung saan ito nakalagay, mga gamit na automobile parts ang tumambad sa otoridad. Pero ginamit lamang ang mga ito para itago ang isang unit ng puting Porsche 911 GT3 RS. Nag-issue na ng warrant of seizure and detention laban sa nasabing shipment dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Hataw Balita. Investigasyon ng ICC sa war on drugs ng Duterte administration inapila ng Pilipinas ng ihinto. Umapila ang pamahalaan ng Pilipinas sa International Criminal Court na ihinto ang pag-iimbestiga sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng Office of the Solicitor General, ang umano'y mga namatay sa kampanya kontra iligal na droga ay hindi maituturing na crime against humanity at maayos itong iniimbestigahan ng mga concerned agencies. Ang apela ng Pilipinas ay kasabay ng deadline na itinakda ng ICC para magbigay ng komento sa request ni ICC Prosecutor Karim Khan na ipagpatuloy ang investigasyon ng war on drugs ng Duterte administration. Hataw Balita. Malungkot po na balita, kinumpirma po ng Buckingham Palace na pinagpahinga na sa edad na 96 si Queen Elizabeth II. Si Queen Elizabeth II po ang longest reigning monarch sa Britanya na tumagal ng 70 years. Ayon sa naging posisyon ng reyna, nakaranas ito ng episodic mobility problems simula noong nakaraang taon.
taon, bagay na nagpahirap sa kanya. Sa impormasyon, nasa Balmoral, Scotland ngayon ang labi ng namayapang reyna, subalit agad itong dadalhin sa London. Sa kanyang paglisan, uupo ngayon bilang hari ng United Kingdom at mangunguna sa 14 na estado kabilang ang Australia, Canada at New Zealand, ang panganay nitong anak na si Charles. Sa ating ulat panahon, alas 10 kagabi, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 885 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang hangin na aabot ng 75 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng 90 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, ang extension o trough ng bagyong Inday ang nakaaapekto sa panahon sa bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Ganon din sa Bicol Region, Samar Provinces, Calabarzon at Mimaropa. Ayon sa taya ng Pag-asa, ang bagyong Inday ay posibleng lumakas bilang severe tropical storm ngayong araw at sa weekend naman, posibleng maging typhoon o mas malakas na bagyo. Walang nakikitang landfall scenario o pagtama sa lupa ng sentro ng bagyong Inday sa bansa, kaya mababa lamang ang tsansa na magtaas ng tropical cyclone wind signal. Paalala sa ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat, magiging delikado po ang pagpalaot sa extreme northern Luzon dahil sa minsang maalong karagatan. Inaasahang ang bagyong Inday ay lalabas sa Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes o Martes. Ingat kasangbahay at tandaan, umulan man o umaraw, ang pinakamatibay nating pananggalang ay ang pagtitiwala sa may lala. Hataw Balita. Kamusta na ba ang lagay ng panahon ngayon dyan sa inyo, Gladys? Amigo, dito sa Cebu medyo maulan, though hindi kagaya sa mga nakaraang buwan na talagang masyadong malakas ang ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. So far, mga ilang pag-ulan lamang ang nararanasan natin dito sa Cebu at hopefully yan lang muna ang ating maranasan para hindi naman maging perwisyo o abala sa mga kababayan nating Cebuano kung magkakaroon man ng mga pagbaha dito sa lugar. Dito rin sa amin sa Laguna, pasulpot-sulpot at pabigla-bigla ang pagbuhos ng malalakas na ulan. Pasado sa isinagawang assessment ng TESDA Region 12, ang 21 person deprived of liberty at 4 na kawani ng Bureau of Jail and Management Penology o BJMP Coronadal City sa bread making skills training. Sa ilalim ng pagsasanay, tinuruan ng mga ito ng tamang paraan ng paggawa ng tinapay. Bukod sa certificate, maaari ding gamitin ng mga PDL ang kanilang natutunan upang makapag-umpisa ng negosyo sa kanilang paglaya. Laking pasasalamat naman ng PDL sa BJMP Coronadal City sa programang ipinagkaloob sa kanila. Dahil kahit nasa loob sila ng bilangguan, mayroon pa rin silang natututunan. Hataw Balita. Matapos manawagan ang gobernador ng Batanes na kahit bagsak presyo na ang kanilang native na bawang, ay wala pa ring bumibili. Nabibili na ngayon ang mga bawang na inani ng mga taga-Batanes ayon kay Batanes Governor Marilu Keiko. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Agriculture sa mga lokal na pamahalaan at magsasaka para hindi masayang ang kanilang mga pananim. Narito po ang pahayag ni Governor Keiko. Minaho kaming nabenta at ang natitira na lang is 20 tons. Nasa 5 tonelada na ang naibibenta ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes sa kanilang mga nabiling mga bawang mula sa mga magsasaka sa kanilang lugar. Ayon kay Governor Marilu Keiko, hindi lahat binili ng Department of Agriculture ang mga ani nilang bawang na dating ipinamimigay sa mga magsasaka sa mga lalawigan sa Northern Luzon. Narito pang muli ang tinig ng gobernador ng Batanes. Nagawa ako dun sa mga farmers at saka ay baka humat-discourage po silang magtanim kung hindi mabili kanilang produkto po. Ayon naman sa Department of Agriculture, tutulungan nilang mabenta ang mga bawang. Hataw Balita.
Naaresto ng Calabarzon Police ang mahigit 1,000 individual matapos ang isinagawang one-time, big-time anti-illegal gambling operation sa riyon. Mayroon ding naaresto ang PNP na may dalang baril. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Nasa 496 operation ang ikinasa ng Calabarzon Police sa isinagawang one-time, big-time operation kontra illegal gambling noong Martes. Umabot sa 1,162 individuals ang naaresto ng mga otoridad. Karamihan sa mga naaresto ay naglalaro ng Caracruz, card games, mahjong, video karera, tupada at iba pang number games. Aabot naman sa migit 290,000 pesos bet money ang nakumpiska sa mga naarestong sospek. Bukod naman sa illegal na pagsusugal, ay nakakumpiska pa ng loose firearms sa mga pulis sa dalawang naaresto sa Barangay Look, Calamba City, Laguna. Nakuha sa dalawang sospek ang kalibre 38 na baril at 6 na bala na sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Arestado ang 4 na suspect sa bypass operation sa General Santos City at 3 naman ang arestado sa isang search warrant sa Isulan, Kudarat sa magkahiwalay na operation ng PIDEA. Si Marie Perejón, humahataw! Hataw Balita. Arestado ang 4 na drug personalities sa isang bypass operation ng PIDEA Sarangani Provincial Office at ng General Santos City Police Office Police Station 7 noong Miyerkules sa Fatima, General Santos City. Kinilala ni PIDEA Regional Office 12 Regional Director na Rabi Dakyatan ang mga suspect na sina Romy Fajardo Ibañez, 45 anyos, Robert Igay Ihabili, 35 anyos, Jason Fernandez Idaa, 33 anyos at Jeffrey Bantalan I. Rodrigo, 33 anyos, na pawang mga residente ng Fatima, General Santos City. Nakuha sa mga suspect ang 5 sachets ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 6 na gramo na nagkakahalaga ng 40,800 pesos, assorted paraphernalia at bypass money. Samantala, 3 suspect naman ang arestado sa isang search warrant na isinagawa ng PIDEA Sultan Kudarat Provincial Office, Isulan Municipal Police Station at Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit sa Isulan, Sultan Kudarat. Daniel Villosilio alias Tatay, 62 anyos, Lea Batumalaki I. Parilla, 45 anyos at Jubilee Villosilio, 55 anyos, na pawang mga residente ng Barangay Calawag 2, Isulan. Nakuha sa mga suspect ang tinatayang 81,600 pesos na mga iligal na droga. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 6, 7, 11 at 12, Article 2 ng Republic Act 9165 ang mga suspect. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa General Santos City, Marie Perejón, humahataw! Hataw Balita. Naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang drug buy-bust operation sa Tarlac ang isang suspect na nagpakilalang asset ng PIDEA sa Cavite naman, aabot sa mahigit 6 na milyong pisong halaga ng illegal na droga ang nasabat ng PIDEA at PNP sa magkakahiwalay na drug buy-bust operation sa Bacoor at General Trias City. Si Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. 3 drug suspect ang naaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Mapalaksyaw, Tarlac City kahapon ng hapon. Ngunit isa sa mga naarestong suspect ay nagpakilalang asset ng PIDEA na kalaunan ay napag-alaman na peke pala. Nakuha sa mga naarestong suspect ang nasa 15 grams ng hinihinalang illegal na droga na may tinatayang halaga na 102,000 pesos. Sa Cavite naman, 4 na drug suspect ang naaresto ng PIDEA at Cavite Police sa magkaiwalay na drug buy-bust operation sa Barangay Panapaan 4, Bacoor City at Barangay Buena Vista 3, General Trias City, Cavite. Nasabat sa mga naarestong suspect ang mahigit 1 kilo ng umano'y shabu na may tinatayang halaga na mahigit 6 na milyong piso. Sa ngayon ay hawak na ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Benedict Samson, humahataw! Hataw Balita. Bahagi
Bahagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at ilan pang probinsya sa bansa. Ayon sa Octa Research, posibleng resulta na ito ng face-to-face classes. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita. Sa loob lamang ng 5 araw, bahagyang tumaas sa 0.6% ang positivity rate o bilang ng mga nagpupositibo sa COVID-19 sa Metro Manila. Batay sa Octa Research Team, mula sa 12.1% na positivity rate noong September 2, umakyat ito sa 12.7% noong September 6. Matitiplag natin yan, siyempre sa increased mobility ng ating mga kababayan sa communities nila, no? Maaari din dahil siyempre mas marami ng tao sa labas at pumapasok sa opisina, no? sa paaralan. Sa mga probinsya tulad sa Albay, tumaas rin ang positivity rate sa 32% mula sa 21%. Ganon din ang Palawan na umakyat sa 30% mula sa 23% nitong unang linggo ng Setyembre. Kahit bagyang tumaas ang kaso ng COVID-19 sa ilang lugar, sa kabuuan, pababa na ang trend ng COVID-19 cases sa Pilipinas nitong mga nakalipas na linggo at karamihan dito ay mild at asymptomatic. Ayon kay Octa Fellow Dr. Butch Ong, posibleng epekto na ito ng muling pagbubukas ng face-to-face classes dahil sa pagdami ng mga taong lumalabas ng tahanan. Kagaya na lamang ng mga magulang o guardian na naghatid sundo sa mga maliliit na bata kada araw, mga nagtitinda sa kalsada, pagdagdag ng mga bumabiyahing sasakyan at pagbubukas ng mas maraming mga establishmento. Dumarami na rin ng mga on-site jobs o face-to-face na trabaho. Payo ng Octa, dapat panatilihin pa rin ang health protocol sa loob ng paaralan. Ikayat natin na kahit sa paaralan ay maintain pa rin natin ang ating mga precautionary or safety measures against COVID-19 para hindi lalong umakyat ang ating mga numbers. Naniniwala naman ng Octa na hindi maaapektuhan ng downward trend ng COVID-19 kung luluwagan na ang mandatory face mask sa mga outdoor sa open spaces. Kailangan lang nahigpitan ng COVID measure tulad ng pagpapabakuna at magmask pa rin ng mga may sakit o immunocompromised. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lalaine Moreno, humahataw. Hataw Balita. Tinukoy ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX ang ilang earthquake vulnerable area sa Baguio City. Si Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. 6 na lugar sa Baguio City ang tinukoy ng Philippine Volcanology and Seismology o PVOX na high risk o lubhang maaapektuhan sakaling magkaroon ng malakas na lindol sa lungsod. Kabilang na dito ang Pakdal, West Gibraltar Area, northern part ng Barangay Lualhati, southern Happy Hollow, Luwakan Apugan at Kisad Ligarda. Kasabay ito ng ginawang launching ng Baguio City Ground Shaking Hazard Maps and Technical Workshop kahapon ng DOST PVOX. Dito ipinakita ng ahensya ang mga hazard maps sa lungsod na makapagbibigay ng ideya at impormasyon sa level ng ground motion o paggalaw ng lupa kapag lumindol at kung papaano ang site response para dito. Gaya na lang ng July 1990 earthquake na nakasentro sa Nueva Ecija, ngunit ang lungsod ng Baguio ang lubos na napinsala. Kahit malayo sa Baguio, ay pwede pong ma-amplify yung ground shaking due to topography. Yan po ang sinasabi nitong mga mapa na binibigay namin. No? So kahit malayo, July 16, 1990, malayo naman sa Baguio pero naapektuhan pong Baguio. Maaari ring maging referensya ang hazard maps para sa mga structural engineers sa pagdesenyo at ang konstruksyon ng earthquake-resilient buildings at infrastructure sa lungsod. Layo ng aktibidad na epektibong magamit ng mga stakeholders ang hazard maps para sa komprehensibong paggamit ng mga lote, development planning at earthquake risk reduction efforts upang mabawasan ang pagkasawi at malaking pinsala sa mga istruktura. Ipinunto ng PVOX official ang kahalagahan na masunod ang National Structural Code of Buildings o ang Building Code Presidential Decree 1096. Kahit maraming mga istruktura na sa Baguio, ay basta sumunod lang po sa yung tamang design
no? Tamang mga poste at mga beam at paggagawa ng istruktura, ay maiiwasan po natin ang pagbagsak ng building na number one cause po yan ng fatalities. Kabilang sa mga participants sa technical workshop ay mula sa Baguio City LGU, private firms, land developers, maging ang mga universidad at iba pang stakeholders sa lungsod. Ayon sa FIVOLCS, isa lamang ito sa programa kaugnay ng Passive Seismic Stratigraphy of Irregular Topography o PSSIT na aplikable sa bulubunduking lugar gaya ng Baguio City. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marvin Calas, humahataw. Hataw Balita. Namahagi ng mga wheelchair at iba pang tulong sa mga persons with disabilities ang La Union Provincial Police Office sa probinsya ng La Union. Si Toto Fabros, humahataw. Hataw Balita. 10 person with disabilities o may kapansanan sa La Union ang nabiyayaan matapos tumanggap ng bagong wheelchairs, food packs at bigas. Sa inilunsad na proyekto na gulong ng Swerte LU na isinagawa kahapon na umaga sa Marangal Grandstand sa La Union Police Provincial Office. Isa sa naging recipient ang anak ni Geraldine Picardo ang nakatanggap ng wheelchair. Laking pasasalamat nito dahil may magagamit na ang kanyang 4 na taong gulang na anak na may sakit na cerebral palsy. Kakatulong po to sa kanya po kami. Kaya maiwan-iwan po namin. Maraming salamat po sa mga kapulisan po sa binigay po ng tulong nila sa Si Aling Glenda Capus naging emosyonal sa wheelchair na natanggap. Aniya may magagamit na siya upang makalibot. Napatag daw ito abot ako ang hanak ngunay nga makapagna. Isaki usarat to nga magna. Ginagawa po ito ng ating kapulisan lalo na po sa initiative po talaga ng ating provincial director para po ito po is talagang dedikasyon namin na makapagtulong sa mga PWD. Layuning ding maabot sa pamamagitan ng proyektong gulong ng Swerte LU ang mga person with disabilities na nasa liblib na lugar sa probinsya ng La Union. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa San Fernando, La Union, Toto Fabros, humahataw. Hataw Balita. Sinimulan ng sirain ng Bureau of Plant Industry ang milyon-milyong halaga ng mga iligal na sibuyas na ipinuslit sa Surigao City. Si Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Hindi bababa sa 6 na milyong pisong halaga ng mga smuggled na sibuyas ang sinimulang sirain ng Bureau of Plant Industry o BPI-13 sa Surigao City kahapon. Ang mga nasabat na white onion ay mula Cagayan de Oro City, lula ng isang 10-wheeler truck at ibabiyahe sana papuntang Tacloban City sakay ng isang MV Fastcat. Kinumpiska sa isinagawang inspeksyon ng plant quarantine agents ang mga sibuyas. Wala kasing maipakitang sanitary at phytosanitary import clearance ang driver ng truck at pahinante nito. Ang mga sibuyas ay nakalagay sa nasa 1,500 net bags na may timbang ng 12,000 kilo. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Zamboanga, Sibugay, Val Villaflor, humahataw. Hataw Balita. Isang green sea turtle o pawikan ang na-rescue ng lokal na pamahalaan ng Masbate. Matapos bigyan ng bitamina, agad naman itong pinakawalan sa dagat. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Nababalot ng mga lumot ang isang green sea turtle nang mai-rescue ng mga kawani ng lokal na pamahalaan ng Masbate City sa coastal water ng Bagong Bayan sa siyudad ng Masbate. Tinatayang may sukat na 47 cm ang haba, may lapad na 42 cm at tumitimbang ng 8 kilo ang babaeng pawikan na may scientific name na Chelonia maidas. Nakatanggap ng report mula sa isang residente ang barangay fish warden na may pawikan na rescue sa coastal barangay. Agad naman inobserba ng City Agriculture Office at City Veterinary at na-diagnose na dehydrated kasi sinaksakan
ng bitamina ang pawikan upang manumbalik ang lakas. Pinakawalan naman ng mga kawani ng DNR at City Agriculture Office ang sea turtle sa Buntod Reef Marine Sanctuary upang mapangalagaan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Masbate, Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita. Namataan ng Sarangani Bay Protected Seascape o SBPS Dugong Monitoring Team ang 6 na sea cows o dugong sa isinagawang 3-day watch in the bay ng grupo. Ayon kay Provincial Environment and Natural Resources Officer Maria Elvira Lumayag, nakita mga dugong sa drone camera ng grupo sa regular monitoring activity nito noong August 31. September 1 naman, mag-inang dugong ang nakita sa mababang bahagi ng tubig sa barangay Gumaaglan. Muli ring nasilayan ng grupo ang mag-inang dugong kasama ng isa pang mag-inang dugong malapit sa mga coral reefs at isang lalaking dugong. Sa di kalayuan, 2 pang mag-inang dugong sa barangay Taluyaglan. Ayon kay SBPS Assistant Protected Area Superintendent Cirilo Lagnason Jr., marahil magkaparehong dugong ang nakita noong Marso sa glan ng SBPS. Nangangahulugan umano na ang baybayin ay isang mahalagang nursery habitat para sa mga dugong at kanilang mga anak. Hataw Balita. Ipinagbabawal muna ng Department of Health Region 7 ang public swimming at iba pang kaparehong aktibidad sa karagatan sa paligid ng munisipalidad ng Cordova sa Cebu, partikular na sa Barangay Katarman. Ayon sa inilabas na advisory ng DOH Central Visayas, ito ay dahil sa natagpo ang high level ng fecal coliform batay na rin sa isinagawang coastal water sampling test ng Department of Environment and Natural Resources. Ang fecal coliform ang sanhi ng waterborne diseases kapag aksidenteng nainom ang kontaminadong tubig. Lagnat, pananakit ng tiyan, pagsusuka, kawawalan ng gana sa pagkain, ang ilan sa mga simptomas ng waterborne disease na alalang naglabas ng executive order sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagbabawal at fixed courageous sa karagatan sa naturang ng munisipalidad dahil sa environment at health risks na nagdulot nito. Hataw Balita. Ipinagbabawal muna ng Department of Health Region 7 ang public swimming at iba pang kaparehong aktibidad sa karagatan sa paligid ng munisipalidad ng Cordova sa Cebu, partikular na sa Barangay Katarman. Ayon sa inilabas na advisory ng DOH Central Visayas, ito ay dahil sa natagpo ang high level ng fecal coliform batay sa isinagawang coastal water sampling test ng Department of Environment and Natural Resources. Ang fecal coliform ang sanhi ng waterborne diseases kapag aksidenteng nainom ang kontaminadong tubig. Lagnat, pananakit ng tiyan, pagsusuka, kawalan ng gana sa pagkain, ang ilan sa mga sintomas ng waterborne disease na maaaring magresulta ng dehydration. Maaalalang naglabas ng executive order sa Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa pagbabawal ng pag-operate ng mga illegal structure gaya ng floating at fixed cottages sa karagatan sa naturang munisipalidad dahil sa environment at health risk na dulot nito. Hataw Balita. Simula ng luwagan ng COVID-19 restrictions sa bansa, tuloy-tuloy na rin ang pagdating ng mga turista. Kaya bahagi sa mga prioridad ng kasalukuyang administrasyon ang lalo pang mapaganda ang overall tourist experience ng mga dadayo sa Pilipinas. Bilang tugon, 10 tourist rest areas ang itatayo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magsisilbi itong lugar sa mga turista o biyahero na nais mag-relax o magpahinga ng kaunti mula sa kanilang biyahe o kaya nangangailangan ng maayos at malinis na restroom. Maglalagay din ng information center at pasalubong center sa nasabing tourist rest areas kung saan ibibida ang mga Filipino local products. Ipapakita sa disenyo ng naturang proyekto ang Filipino brand at gagamit lamang ng local materials. Ang tourist rest areas ay proyekto ng Department of Tourism, katuwang ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority at suporta ng mga local government units. Inaasahang ngayong taon isasagawa
ang groundbreaking ng 10 tourist rest areas sa mga napiling strategic locations. Hataw Balita. Kung ang pag-uusapan lang naman ay dive at beach destination, hindi magpapahuli ang Pilipinas. Kaya hindi katakatakang sa ika-6 na pagkakataon muling hinirang ang Pilipinas bilang Asia's leading beach destination sa ginanap na 29th World Travel Awards 2022 sa Ho Chi Minh City, Vietnam noong Miyerkules. Sa parehong pagkakataon, muling kinilala ang bansa bilang Asia's leading dive destination. Ito na ang pang-4 na beses na nakuha ng Pilipinas ang naturang titulo simula 2019. Bukod dito, muling nakuha ng Intramuros Manila ang titulo bilang Asia's leading tourist destination. Ayon kay Department of Tourism Secretary Cristina Frasco, ang mga pagkilalang ito ay manifestasyon sa sakripisyong ginawa ng lahat ng mga tourist stakeholders at manggagawa sa gitna ng pandemya. Ang London-based World Travel Awards ay nagbibigay pagkilala sa galing ng travel at tourism industry at itinuturing na Oscars ng travel industry. Pagkain, trivia, inaabangan, kultura at iba pang makikita. Patikim Probinsya. Pasyalan natin ang isang sikat na cold spring sa Surigao del Sur na talagang dinarayo ng mga turista dahil sa natatangin nitong ganda. Si MJ Vasquez may patikim. Malamig, preskong hangin, refreshing. Dito lang yan sa Bugak Cold Spring na matatagpuan sa bayan ng Barobo, Surigao del Sur. Sikat ito hindi lang sa mga taga Surigao, maging sa mga local tourist mula sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. 20 pesos lang ang entrance fee rito, kaya pwedeng i-treat ang buong pamilya. Ang nasabing cold spring ay magkahalong tabang at tubig alat, dahilan kung bakit napakasarap mag-swimming dito. Sa linaw ng tubig, mapapawaw ka na lang talaga sa ganda ng Bugak Cold Spring. Mapabata man o matanda ay talagang mag-e-enjoy sa pagtatampisaw sa malamig nitong tubig. Kung hindi marunong lumangoy pero nais ma-experience ang pagligo rito, maaaring mag-arkila ng life jacket sa halagang 50 pesos. Bukod sa swimming, pwede rin ritong magkayak para sa mas maganda at fun experience. Paalala lang mga kasambahay, mahigpit na ipinagbabawal dito ang pagdadala ng anumang pagkain at inumin upang mapanatili ang kalinisan at kagandahan ng cold spring. Bukas buong linggo ang Bugak Cold Spring, kaya any time of the week ay pwede itong bisitahin ng mga turista. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita. Gladys, mukhang maganda talaga dun sa cold spring na yun na binabanggit ni MJ. At dito naman sa amin, meron namang hot spring. Ayan, masarap din doon dahil pag kami mga lamig-lamig ka sa likod, nako talaga namang nakaka-relax din. At dito sa Pansol sa Calamba, kilala kasi ang Pansol sa hot spring no? Bukas na yung mga private at public, kaya maraming rito resort na mura lang. Ayan, makaka-experience ka na dyan sa hot spring sa Pansol. Pagka-available kayo pwede rin naman, Gladys. Siyempre, sa Morong Star Beach Resort, pagka gusto naman nating mag-beach, Gladys. Yan, taka naman. Kami naman, amigo, sa ating news team dito sa Cebu ay pumunta kami sa Bohol at talaga namang napakaganda ng mga dagat sa probinsya ng Bohol at talagang white sand beaches nga ika nga ng ating mga tourism officer doon. Kaya naman, no wonder kung bakit binabalik-balikan ng mga turista ang probinsya ng Bohol at sana kung loloobin amigo ay ma-explore pa natin ang Bohol at syempre ang iba pang destinasyon ng mga hidden gem dito sa ating bansa. Pagka available itong sila Sami at ang kanyang mga kasama sa technical pwedeng-pwede. Ayan, magpasabi lang. Gladys, tayo ay muli nga nag-aanyaya sa ating mga kababayan sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI. Day 5 na po tayo. Mamaya po muli alas 7 po ng gabi sa official MCGI
MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasangbahay, kung meron po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po dito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 4, talatang 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-9 sa buwan ng Setyembre 2022. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Gladys Tuwagi. Ako naman po ang inyong amigo Sherwin Kulubong at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan at lagi po sana nating tandaan sa panahon ng pandemya, Diyos ang ating pag-asa. Ingatan nawa tayo ng Panginoon at salamat po sa Diyos.